Hello mga kaiklabo! Para naman sa ating puto bigas with ubi halaya. At alam ko marami sa ating may favorite nito, isa na nga rin ako dito. Huwag na nga natin patagalin, tara at umpisahan na natin kung paano ko ginawa to. At para sa ating mga ingredients, ito yung kakailanganin natin. At dito nga sa recipe na ginamit ko, medyo madami talaga yan. Pwede rin naman ninyong hatiin yan sa kalahati o half lang yung gawin ninyo. Dito nga sa ating mixing bowl, pinagsama ko na nga yung ating rice flour, sugar, baking powder, water. Then, ang gagawin nga natin dito ay halo-haluin lang natin to hanggang maging smooth na kaagad yung ating mixture dyan. Kapag smooth na nga yung ating mixture dyan, tsaka natin ilalagay yung ating yeast. Then, kapag ka nailagay na natin yung ating yeast dyan, ay halu-haluin ulit natin to. Or kaya, mas maganda na salain pa rin natin to para naman ma-sure natin talaga na walang buo-buo dyan. I-cover lang natin to at iset aside lang muna natin sandali. At para naman sa ating coconut milk at saka yung ating rice flour ay pagsasamahin lang natin to. Gumamit nga pala ako dito ng non-stick pan at hinalo-halo ko yan para naman na matunaw na rin yung ating dry ingredients dyan sa ating coconut milk. At dahil nga maglalagay tayo dito ng ubi halaya, ilalagay na natin dyan. At habang mainit na nga yung ating coconut milk dyan, mas maganda na ilagay na natin kaagad yung ating ubi halaya dyan. Actually, optional lang naman yung paglagay natin dyan ng ubi halaya kung gusto nyo lang naman din. At habang niluluto nga natin to, dapat naka-medium heat lang tayo dito at hinahalo-halo natin to. At kapag ka medyo paste na nga yung itsura niya, katulad nito, kunin na natin to kaagad. Hindi na natin to masyadong patatagalin. Lutuin. At mag-a-add din tayo dito ng ube extra. Gusto ko kasi itong ube extra kasi mabango siya. At ang kinaganda nga dito sa paggamit natin ng ube extra, may kasama na siyang food coloring, diba? At since okay na nga yung ating mixture dito, pagsasamahin na natin itong dalawa. At mas maganda kung i-transfer nyo na medyo malaki yung ating mixing bowl dyan. Kasi nga, diba, habang nire-rest natin kasi to, medyo tataas pa yung volume niyan. At dahil nga medyo napuputlaan pa nga ako dito, nag-add pa ako ng ube extra dyan. Okay lang na magdagdag ka ng ube extra dyan, di naman nakakapait yan ang ating mixture. Then, ang gagawin nga natin dito, itatakpan lang muna natin to ng clean wrap, tapos i-rest lang natin to ng mga 25 minutes. Kaya importante talaga na medyo malaki ang inyong mixing bowl dito. At tignan nyo naman yung aking mixing bowl, umapaw na nga yan dyan, di ba? At bago nga natin to ilagay sa ating mga molder, yung ating puto mixture, make sure na haluin lang muna natin to. Dito nga sa ginamit kong molder, nilagyan ko nga pala ng daon ng saging yan. Tapos, bago natin ilagay yung ating mixture, mas maganda kasi yung mga puto kapag nakalagay sa daon ng saging, diba? Bali, mga medium size nga pala yung ginamit ko dyan na bibingka molder. Ewan ko ba, basta pag-usapang puto bigas, naku, ito talaga yung weakness ko dito. Favorite ko talaga to, kahit kailan. At pagdating naman sa pag-i-steam natin ng puto bigas, dapat medyo mainit na nga yung ating steamer dyan. Steam lang natin to ng 10 to 12 minutes. At huwag nyo na rin kalimutan na lagyan ng tela ang inyong takip dyan para hindi rin siya matuluan ng tubig, yung ating mga puto dyan. O diba, ganun lang kadali gumawa ng puto bigas with ubi halaya. At sana po may natutunan po kayo sa aking recipe ngayon. At kung nagustuhan mo nga to, huwag mo na rin kalimutan na i-like and share. Salamat po sa panonood, sa uulitin. Gusto ko na rin po magpasalamat sa nag-share ng aking puto bigas with ubi halaya. 185 share. Thank you so much.